Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong pong Lunes ng umaga. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Ang ating pong morning devotion sa umagang ito ng Monday ay makikita sa Colossus chapter 4, verse 10a, 11a. Ganito ang sinasabi, kinukumusta kayo ni Aristarchus na bilanggo ring kasama ko, at si Marcos na pinsan ni Bernabe. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Justo. So sino-sino po ba ito mga tao na aking binabanggit sa umagang ito para sa ating morning devotion? Sina Aristarco, Marcos at Justo ay mga Hudyong Kristiyano na larawan ng mabuting paglilingkod, kagalakan at kagandahang nakahandang magsakripisyo alang-alang kay Kristo. Si Aristarchus ay marunong magsakripisyo para sa Panginoon. Isa siyang Hudyo na naging tagasunod ni Kristo. Narinig niya ang pagtawag at siya ay tumugon, at sa kanyang pagtugon, hindi niya ininda ang mapasama kay Pablo na mabilanggo dahil sa Ebanghelyo. So mga kapatid, ano po ang tinuturo nito sa bawat isa sa atin sa unang bahagi ng ating morning devotion? May mga Kristiyanong kasama sa panahon ng saya, ngunit sa panahon ng pagsasakripisyo ay hindi na makita. Kailangan sa kasalukuyan, panahon ng mga taong willing na isurrender ang kanilang buhay, willing magsakripisyo, at willing makibahagi sa ministeryo at gawain ng ating Panginoon. Pangalawa, si Marcos ay isang taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Kahit na siya ay tinanggihan isama noon ni Pablo sa isa nilang paglalakbay, kahit na nagkaroon ng hindi magandang namagitan sa kanila, sa bandang huli ay nanaig pa rin ang espiritu ng pagkakasundo. Kailangan ngayon ang mga Kristiyanong hindi nagtatanim ng sama ng loob, handang makipagkasundo alang-alang sa ating Panginoon. So habang tumatagal, tayong mga mananampalataya ay nandoon sa atin yung malalim na pakikipagkilala sa ating Panginoon. At tayo ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kung palalawakin po natin yon ay hindi madaling magtampo. Bagkus habang tumatagal ay lalong lumalalim ang ating pangunawa, ang ating pagpapatawad, ang ating pagkilala sa mga nakapaligid sa ating kapaligiran. Pangatlo, si Justo ay nagpapahalaga sa kanyang identification bilang Kristiyano. Ang pangalang Justo ay kasing kahulugan ng salitang just o matuwid. At nabubuhay siya sa gayong pangalan sapagkat binigyan siya ng justification ang kanyang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng kaaliwang na ibigay niya kay Pablo. Kailangan sa kasalukuyang panahon ng mga katulad ni Justo na mas matimbang si Kristo sa halip ng sarili. Kailangan ng mga taong nagpapahalaga sa kanyang pagiging Kristiyano at handang tumulong sa kapwa. So tayo po ba, paano po ba natin pinapahalagahan yung pagiging Kristiyan natin? At nakahanda po ba tayong tumulong sa iba? Tulad ng kapatid na ito na si Justo na ating tinatalakay sa pangatlong bahagi ng ating morning devotion. Nawa ay makita natin sa buhay ng the three Jewish Christian na ito kung paano rin tayong sumunod, maglingkod at maging Kristiyano at ipamuhay ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo ay makita, maramdaman
na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, na tayo nga ay mga tagasunod, kumikilala at namumuhay bilang mga Kristiyano, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa, at lalong-lalo na higit sa ating mga buhay at sa ating patotoo. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Lunes, sapagkat muli mo kaming kinatagpo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami dahil muli ay nahayag ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Salamat po dahil muli mo kaming niremind tungkol sa mga naglingkod sa iyo nung early church, Panginoon, na kung saan ipinakita nila yung way ng kanilang paglilingkod ng may katapatan. Nawa, ikaw din ang patuloy naming maranasan, may paglingkod din namin sa iyo aming buhay ng may katapatan, at makita ng bawat tao na nakakasama namin na kami nga ay mga Kristiyano, hindi lamang sa salita, kundi lalo tigit sa aming mga gawa. Salamat po, Panginoon. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak, lalo tigit yung mga patuloy na sumusuporta, nakikinig, nagsishare, nagtatag ng morning devotion ng Crossroad United Methodist Church. Marami pong salamat sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Marami pong salamat sa kanila. Nawa, marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob mo sa kanila. At patuloy na maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na patuloy na nakakaranas ng iba't ibang challenges sa kanilang mga buhay. Yung mga anak na may mga karamdaman, humihingi ng magandang kalusugan, in the name of Jesus, pagalingin niyo po sila upang makita nila ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Lalo tigit yung mga nakaranas ng mga malalakas na bagyo. Tulungan niyo po silang makabangon. I-provide niyo po ang kanilang pangailangan. At nawa ay patuloy niyo silang i-bless, Panginoon, ikaw mag-intervene sa kanila. Marami pong salamat. Pinagpipray ko rin sa iyo ang buong United Methodist Church. Salamat po sa katatapos lang na Philippines Central Conference, sa mga bagong obispo na maglilingkod sa amin sa loob ng 4 na taon. We pray sa kanila, i-bless nyo sila, i-anoint nyo po sila ng iyong banal na espiritu, at nawa ikaw ang kanilang maranasan upang ang iyong iglesia sa Pilipinas ay patuloy na lumago, sumulong, maging pagpapala, lalo tigit sa marami. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Monday. I hope and I pray na kayo ay patuloy na pagpapala ng ating Morning Devotion. At nawa ay ibahagi rin natin ito sa iba. I-share natin, itag natin, ipadala natin sa makakilala natin sa ating mga kaibigan, upang mas marami ang makarinig ng pagpapala at salita ng ating Panginoon. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagpapaalala at nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon, at maging sa darating na panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!